Hello guys, welcome to my channel again guys. We are now in we are now just walking around and a little bit in the nature, just to see beautiful the beautiful nature and just to relax a little bit. So may dumaan na sasakyan guys. So kasi kanina umulan mga siguro 20 minutes. Grabe ang ulan, sobrang lakas. Nag lightning pa. Bat tawag dito yung sa Tagalog. Kidlat pa. Aray, sakit ng sapatos ko. Yan guys, oh. Suot ko na yung bago kong bili na sapatos. Ano ito? Nag half price siya. 12 euro ang bili ko. So dapat ang presyo nito is 24 euro mga ganun. Tapos nag half price na lang. So 12 euro. So ito yung aking may outfit today. Ang aking mga binti na may mga ugat-ugat. Kasi siyempre 50 plus na tayo eh. Kaya yan. So hello guys. So yan ang ating, nag-lipstick lang ako ngayon para makulay yung ating itsura. So ito yung kanilang, ano ba to tawag? Football field. So ang ganda, 'di ba? Talagang inalagaan nila 'yon. Ang grass sobrang inalagaan at talagang tinitrim nila ito siguro sabihin na lang natin na every 5 days. Kaya ang ganda ng grass, ang ganda ng pagkatrim. So ang linis-linis kasi dito naman guys, probinsya kasi itong area na ito. So malinis yung mga paligid at ang mga basura is laging nasa maayos tinatapon. At talagang meron silang tapunan na talaga, yung mga tao is nasanay na kasi nga siyempre yung batas nila is ayan o, yung tapunan nila yan. Merong para sa papel, merong para sa mga bote, at meron sa mga madudumi. Halimbawa yung isang lata na sira-sira na, so doon mo ilagay sa isang black container. So ang pula naman na container is para yan sa mga papel. At yung green naman is para sa sa mga bote. Hindi ko makita kasi malayo. Dinaanan na natin. So maglakad-lakad muna tayo dito para tayo ay magandang halimbawa na rin sa mga medyo tinatamad-tamad dyan maglakad-lakad. Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit saan ako magbasa, kahit saan ako manood sa mga good advices para sa kalusugan natin, lalo na kay Dr. Willie Ong, at sa mga Austrian na mga doktor dito at sa mga therapy. Alam nyo guys, iisa lang ang sinasabi nila. Ang gamot para sa mga gustong magpapayat at gustong gumaling ang sakit na hindi kailangang gumamit ng mga tabletas, or hindi na kailangang uminom ng mga medikamente sa German, or sa English is medicament ba yun. So yan guys, ang pine trees. So ang sabi ng mga doktor at ang mga good advices nila is yung lakad-lakad at exercise, or running, jogging, biking, singing, swimming, hiking, ulitin na ulit natin, or skiing sa German. Lahat ng mga yan guys ay lahat yan nature activities. So ibig sabihin, outside activities pala. Kasi,
Ako din, dahil talagang ginagawa ko siya since nag-umpisa ako maghilig-hilig sa mag-walking-walking is noong 2012. Oo, 2012 ako magsimula mag-walking-walking at mag-hiking. Pati na rin yung swimming kasi yun yung time na iniwan ako ng magaling kong ex-husband. So doon ako natuto maglakad-lakad dahil sabi ng kaibigan ko, Mary, sabi niya, kung iiyak-iyak ka lang araw-araw dahil iniwan ka ng asawa mo, sabi niya, walang mangyayari sa'yo dyan. Sabi niya ganun. So, yung dalawang kaibigan ko yung parang nagpalakas talaga ng loob ko si Ate Pearl at saka si Bibilin. Kasi si isang kaibigan ko naman sabi ni Bibilin naman sa akin, sabi niya, dapat may boyfriend ka kasi kung wala kang boyfriend na bago, ang utak mo doon lang sa walang hiyang asawa mo na iniwan ka, pinagpalit ka sa ibang mga babae. So, ngayon, at totoo talaga guys, nung nakilala ko itong bago kong partner is talagang nagbago ang aking paningin sa buhay. Naging mas positive at naging mas mas maunawaan at mas nagpapatawad. Kasi totoo naman, kung lagi tayong nagtatampo, kung lagi tayong galit dahil iniwan tayo, walang mangyayari sa ating buhay. So kaya sobrang nakatulong talaga yung payo nila sa akin. So talagang nakatatak sa akin yun at hindi ko yun makalimutan. Pero bago naman nila ako pinayuhan is talagang talagang nag-iisip ako na sa dapat kailangan ko talagang magpatawad at kailangan ko talagang intindihin na ganun talaga. May mga lalaki talaga na iiwan ka talaga kahit anong gawin mo. Alam nyo guys, ganito kasi ang problema lang, alam nyo kung bakit. Kasi marami na rin akong mga story ng mga naghiwalay at yung mga artista lalo, yung mayayaman lalo, kagaya nila Angelina Jolie, yung mga sikat na mga Hollywood at sikat na mga artista sa atin, kung bakit sila nagkakahiwalay. Bakit? Bakit kasi ganito yon. Ang problema kasi sa mga lalaki or sa mga babae din, kasi minsan ang mga babae din ang iiwan eh. Alam nyo guys, kasi lagi nyo kasing binabasihan yung relasyon sa unang taon, pangalawa, pangatlo at pang-apat. Doon kasi lagi kayong nakatingin. Kasi alam mo nyo, sa totoo lang, ang relasyon sa unang taon, 2, 3, 4 or 5, lagi talaga yung masarap. Alam nyo kung bakit? Kasi in love kayo sa isa't isa. Yung naipon yung pera at yung naipon yung mga investment or kung anumang mga material na bagay na naipon nyo, na-i-share ninyo yan sa inyong mga asawa at sa inyong mga bagong partner. So ngayon, pag yan ay naubos na, nagsisisihan na kayo, nagsusumbatan na kayo. At hindi naman sa lahat guys, pero karamihan ganyan ang basihan. At pangalawa is yung physical appearance. Tama, totoo yan. Ang outside physical looks natin. Karamihan ang mga lalaki, sinasabihan na nila yung asawa niya, ay tumataba ka na, ay umiiba na yung ugali mo. Diyos ko naman guys, hindi umiiba ang ugali kasi yan talaga ang natural. Yan ang natural na tao. At yan talaga ang natural na human being na nilalang. Kasi wala namang tao ng babait araw-araw. Wala namang taong laging smile the whole day. Kasi nga, syempre natural. Magtatrabaho ka, makikisama ka sa trabaho mo, may mga anak ka, may mga kaibigan ka, meron kang mga pinsan at mga nanay at mga kapatid na kailangan mo din sigurong pakisamahan at basta ganyan. Yung mga ganyang style ng mga dahilan. Siyempre minsan,
sumasama din yung loob mo sa mga ganyang sitwasyon na hindi naman doon mismo sa asawa mo, kundi dahil sa mga sitwasyon na sa mga kamag-anak mo din, sa mga relatives mo. Basta sa mga ganyang dahilan lang, sa mga ganyang rason lang. Pero para naman sa akin, kung talagang mahal mo yung asawa mo or mahal mo yung partner mo, dapat hindi dapat 'yun kasama doon sa mga yung mga personal na dahilan or may mga personal na pinagdadaanan or yung kung ano-ano, kumbaga kung may, kasi minsan ang mga ah, sinasabi ng ibang tao guys, nakakadagdag yan nakakadagdag yan sa problema ng iba. So kaya dapat para sa akin, kung asawa kita, dahil kilala kita, dahil asawa kita, ikaw yung papakinggan ko at hindi ko idadamay ang hindi ko idadamay ang mga pamilya ko dahil lang sa sabi-sabi ng ibang tao. Hindi, sigurado hindi ko siya kumbaga kung ano yung narinig ko doon sa labas, hindi ko yung dadalhin sa loob ng bahay at lalong-lalong na sa aking pamilya. Kasi sa totoo lang, yung asawa natin or partner nyo or girlfriend nyo, yun yung nakakakilala sa inyo sa isa't isa. So yun ang dapat yung paniwalaan natin at yun ang priority natin. Kasi kung papakinggan natin ang ibang tao, hindi naman nila kasi alam yung talagang araw-araw na buhay ninyo, na private na buhay ninyo eh. So kailangan hindi dapat yun makadagdag sa relasyon ng bawat relasyon. So yun yung nakikita ko din sa iba, na parang masyadong nakakadagdag sa problema ng mag-asawa ang mga sabi-sabi sa ibang tao. So dapat yung mga ganyan naman, mga sabi-sabi na yan, dapat hindi naman kayo basta-basta nagbibitaw ng salita. Kasi hindi nyo alam. Ang daming motor oh. Parang mga kabataan ito eh. Parang mga kabataan. Cute nila oh. Dami. Ang dami nila. Ang cute ng bahay na to. Oh. Ganda ng bahay ng pagkagawa. So yun, karamihan yan yung yan yung napapansin ko sa mag-asawa, na kaya may maraming naghihiwalay dahil sa mga maling sabi-sabi ng ibang tao at mga kamag-anak mismo or mga relatives mismo or kaibigan. So kung ako talaga, para sa akin ang payo ko, dapat ang mag-asawa or mag-partner, hindi kayo dapat basta-basta pinapakinggan yung mga sabi-sabi ng ibang tao or mga ibang kamag-anak or basta mga ganyang klaseng sitwasyon. Kasi alam nyo, sayang yung oras na pinaglalaanan nyo mag-asawa. Dahil isipin nyo, nung una, ang in love nyo sa isa't isa, lahat okay, lahat in love kayo sa isa't isa, lahat mahal na mahal nyo ang isa't isa. Tapos biglang after 4 years, 5 years, 7 years, nag-iba na dahil lang sa tumaba ka lang ng kunti, dahil nagsungit ka lang ng kunti. Pero hindi mo alam na ikaw rin pala nagsusungit ka, sobra pa, na hindi mo muna, kumbaga hindi mo muna inaalam yung sarili mong mali. Ganun ba? Kasi ako talaga guys, marami talaga akong mali. Hindi ako laging perfect. Pero ang asawa ko din, marami ding mali. Mas marami siyang mali kaysa sa akin. So yun lang lagi kong sinasabi. Sa kanya rin, sinasabi ko mismo na, ikaw mismo, mas marami kang mali. So guys, tingnan yung daanan nating Christmas tree. Wow, ganda oh. So iyan. Ganda-ganda ng Christmas tree. Pero tayo ngayon, May 30, pero meron tayong nadaanan napakagandang Christmas tree. Yan oh. Wow, fresh na fresh. Ganda oh, hawakan natin.
Ayan guys, oh. Ayan, ang ganda. So, ang ganda. So, ayan, ganda guys. Ganda, diba? Cute. So, taka ang linis-linis dito guys. Ayan, tingnan nyo. Hindi na pababa. Ang ganda. Ayan pala. Ang linis-linis. Ayan. Ganda talaga. Ang linis-linis. So, ayun, para sa akin, ang ano talaga is, sa mag-asawa, dapat talaga kayo, matibay kayo sa isa't isa. At wag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng kung sino-sinong kamag-anak man or kaibigan. Hanggat wala kayong 100% na katunayan. Alamin nyo muna kung may 100% kayong dahilan, alam nyo, ganito na pala. So, pwede na kayo mag-decide. Pero alam nyo guys, walang perfect na relasyon, walang perfect na tao. Kaya dapat, ang importante is kung ano yung fundament, kung ano yung pinag-umpisahan ninyo, kung ano yung fundament ninyo, yun ang dapat inaalagaan ninyo. So, ako rin dapat matagal akong hiwalay na. Pero sa awa ng Diyos, 11 years din kami at yan ay hindi rin madali. Kasi siyempre may anak ako sa una. So, hindi rin madali yung pinagdaanan ko. Pero sige lang, sabi ko nga, dasal. At alam nyo guys, alam ko talaga na ang aking vlog at ang aking story is alam ko na ano ito, na nakakatulong ito sa ibang mga partner dyan na may mga anak lalo sa una or 3 beses sila nag-asawa, ganyan, na parehong may anak sa una at may anak sa bagong partner. So alam ko guys, dasal lang talaga ang katapat niyan at tiyaga at unawa. Yun, laging magkatabi yan eh, unawa, dasal at pasensya. Ganun. Ay, tingnan nyo, cherry. Ayan o, nadaanan natin cherry. Oh, daming bunga. Yung iba red, yung iba ayan, green na green pa. Ayan, cherry yan guys. Oh. Cherry fruits. Nadaanan natin cherry fruits. Kasi nga dahil tayo naglakad-lakad, ang ganda dito sa taas guys. Ayan, ang ganda ng subdivision. Ayan, daming bunga. Oh. Sa amin, kunting-kunti lang ang bunga. Siguro yung bunga ng cherry namin is mga nasa 200 or 300 lang. So, ganda oh. Tingnan mo. Ganda oh. Ganda naman oh, ng chapel. Bilog sa Jesus Christus. Ganda naman dito. Hello. Ganda naman siya. So, inaalagaan niya yung matanda. Oh. Ako din, may inaalagaan akong matanda. Pero, ano lang, hindi ganun, ano. Kumbaga, minsan ano lang, 2 hours ko lang tinutulungan yung inaalagaan ko. Kasi, andoon naman yung anak niya. So, ang ganda ng chapel guys. So, tingnan natin kung bukas magdasal muna tayo. Malay mo tumama tayo sa luto, diba? Tsaka malay mo lahat ng mga kapanood ng vlog ko is swertihin din kayo. Ganda naman. Cute. So ayan ako guys sa salamin. Hello. Ayan. Kita pa ako sa salamin. So ang ganda dito, ang linis. Ayan. Ay Maria, ang ganda. Ganda dito talaga sabi ko sa inyo. Kasi ang linis-linis. Tapos maaliwalas pa. Tingnan natin kung bukas. Ay, sarado. Sayang. Sarado, guys. Sarado eh. Bali, pakita na lang natin sa loob. Ayan. Sa loob. Kasi nagre-reflect yung salamin eh. So, hindi klaro sa loob. Pero ang ganda. Pwede man. Magdasal muna tayo saglit, guys.
Lord, salamat sa lahat-lahat. Thank you so much for this life, for a beautiful life. Not always, not every day very happy, but thank you Lord for everything. At salamat kahit may maraming pagsubok at syempre mas maraming blessings talaga na binibigay mo sa amin at sa aming buong pamilya, lalo na sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa aking nanay at tatay, sa lahat ng mga kapatid ko at sa lahat ng mga pinsan ko, sa lahat ng mga in-laws ko, sa lahat ng mga auntie ko at uncle sa side ng nanay at tatay ko. Sa lahat po ng mga relatives ko, Lord, thank you so much na sila ay nakakaunawa sa sitwasyon ng bawat pamilya at sa sitwasyon ng bawat pinsan at sa bawat relatives na nagkakaintindihan kami at naiintindihan namin ang bawat pamilya na kung minsan ay may pagsubok. At salamat Lord na binibigyan niyo kami ng malawak na unawa at binibigyan niyo po kami ng aming pagkain araw-araw. At yan po ang pinaka-importante at ang aming kalusugan. Maraming salamat Lord. At pinagdadasal ko rin Lord lahat ng mga supporters ko sa aking channel. Maraming salamat po at sa aking TikTok din, sa aking Facebook at lalo na sa mga supporters ko sa YouTube channel. Maraming salamat po sa kanila Lord, at Lord, ingatan niyo po sila lagi at sana po matupad ang kanilang pangarap. Kung ano man po ang minimithi nila sa buong buhay nila, Lord, please kayo na po ang magbigay sa kanila ng kanilang wini-wish sa buhay. At Lord, lahat naman ng mga may sakit at may mga pinagdadaanan sa buhay, Lord, tulungan niyo po sila na malutas at ipadala niyo po ang tamang tao para matulungan sila sa kanilang mga kung ano man ang pinagdadaanan nila sa buhay. Thank you Lord, maraming salamat. At ingatan mo rin ang buong mundong ito kung na mag-stop na po yung mga nagira-gira na mga kung saang bansa man yan may mga gira. Lord, tulungan mo po sila na ma-stop na po para may peaceful peaceful world tayo. Thank you Lord sa lahat. Okay. Sehr gut. Nimm mal mit ins Allegri, okay? Ist der kurz? Ha? Ja. Eigentlich nicht. Sicher so open. Nein, jetzt ist gut. Jetzt gut. Nimm ins Allegri mit. So, ayun Lord, maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng pangunawa ninyo at basta sa lahat ng mga blessings na binigay nyo sa buong buhay ko. Salamat po at sa unawa ninyo at sa lahat ng mga kapatid ko na may mga pangarap sila sa buhay. At marami po akong mga kapatid na lahat naman sila ay may karamihan ay may mga plano sa buhay at may mga wini-wish na gusto nilang matupad. At syempre sa mga pamangkin ko mga nag-aaral na talagang nagtsatsaga dahil sa kahirapan, sana Lord, kayo na lang po ang gabay sa kanila. Maraming salamat po uli Lord. Thank you so much. At sana po ay gabayan nyo kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Thank you Lord. Thank you so much. So yun guys, medyo nag-stop tayo kasi may dumaan na nagbabike tapos bigla silang nag-stop dito sa tabi ko ayan. So kaya nag-stop tayo ng konti. Pero ang cute ng na ito, chopper. Grabe cute. So kaya kanina kasi sabi ko gustong-gusto ko lakad-lakad kasi nga nag-stop yung ulan dahil kanina talagang nag-stop talaga siya. So kanina pala talaga siya, talagang umulan siyang sobrang lakas. Tapos ngayon sabi ko stop muna tayo, sabi ko ganun.
Sabi ko, labas muna ako ngayon para makapaglakad-lakad. Ganda ng bulaklak, oh. Ganda talaga, oh. Tingnan nyo guys, ang cute-cute ng chapel. Cute-cute niya, oh. Ganda naman. So, nakailang minutes na tayo. Stop ko na to. Ang ganda ng ano, hilera, oh. Grabe, ang ganda. Hello. Hello. So, ang ganda ng hilera. Tingnan nyo, ang ganda ng hilera ng ano, natural fence. Ang ganda. Kaya nung nandito si nanay, noong 2018, gustong-gusto ni nanay yung ganyan, yung natural fence. Yung ganito, yan. Diba, parang ano siya, ano ba to? Tawag sa Tagalog. Yung bakod, diba? Dapat bakod ito. So, sa kanila naman, natural fence. Na mga kahoy na talagang na-trim nila ng maayos at talagang inaalagaan nila, kaya ang ganda-ganda ng ano. Ang ganda-ganda ng form. So yan guys, ang ganda ng lugar doon. Grabe yung linis dito, maniwala kayo, linis. At saka, ayan ang ganda. Kasi gusto ko yung ganyan, ayan oh. Oh. Sa baba, mayroong baba doon, ano yun, parang ano nila yun, wheat grains na tanim. So ayan na yung chapel guys, oh. Yung pinagdasalan natin kanina, ang ganda, di ba, cute cute. So alam mo kasi, ako yung tao na pwedeng manirahan sa city at pwedeng manirahan sa ganito, sa probinsya. Ang ayaw ko lang yung talagang sobrang bundok na yung kapitbahay is 1 kilometer na yung distance, ayaw ko yun. Ganito lang. Dapat makita, paglabas ko makita ko yung kapitbahay ko na hindi yung talagang malapit na malapit, pero dapat mga 50 to 100 meters dapat ang ano, ang distance. So maaliwalas, 'di ba? Yung tas pag nag-music ka, nang mag-disco ka, hindi sila agad-agad mailayan. So ganun. Ay, ang ganda dito, grabe. First time ko kasi maglakad-lakad dito dahil alam niyo kung bakit nandito kami. Dahil dinala namin ang aming anak na indoor sport. Oo, ganun. Indoor playground pala. Tsaka sport na rin kasi meron silang ano doon climbing area. So, pero indoor. So, kaya yung mga bata nakakapaglaro sila kahit na maulan. So yun guys, ay ang ganda-ganda ng rose, oh, tingnan nyo, ang ganda-ganda ng rose. Pero ayaw ko lang siyang titigan, kasi baka pag nakita ng may-ari magagalit. Ganda, oh, yan, oh, ganda ng halaman, ng bulaklak, ayan, oh, ganda. So, ayan, cherry na naman ito, oh, pero wala man siya, ay hindi, ano pala ito, plaume. Ayan, plaume, oh, meron din kami nito, eh, ayan, oh. Plaume yan, meron kami. Ganda ng bulaklak guys, oh. Tingnan niyo yung ganda ng bulaklak. Kailan baka private ito eh. So ganda, oh. Ayan. Ganda ng rose. Grabe ganda. So, ayun. So yung lugar na yun kanina pinakita natin. So ayan. Diba ang ganda doon banda sa taas, sa kabila. So pag ganito guys, hindi ako nagsasawa kahit araw-araw ako mag-walking dito. Kaya lang hindi naman pwede dahil sa ating trabaho. So ayan. Yun ang chapel kanina. Malayo na tayo. Tapos banda doon ay bundok na. Wow. Maganda ang tanawin. Tapos nakaka-relax. Ayan yung mais field nila guys. Oh. Mais field. Oh. Cornfield. So as you can see, ganda naman dito, grabe. Alam mo guys, sa akin kasi, pag sinabi kong maganda, ibig sabihin is, hindi lang maganda dahil luxury, kundi maganda dahil, gwapo naman lumabas. Maganda siya dahil malinis, tapos failed. Tapos marami kang makikitang mga tanim-tanim. So, ayan, kagaya nito, may bulaklak. Ayan, oh.
Ganda ng bulaklak. O yun, di ba? Ano ito babaan ng mga, yung mga nagbabas ba, yung nagko-commute. Pero ang ganda, di ba? Yan, may bulaklak pa. Kailangan siyempre, hindi naman maraming mga bata kasi ang nag-aaral dito dahil probinsya. So, gaya niyan, ang may-ari niyan, farmers, pero ang laki-laki, di ba? Ayan, lapad-lapad ng ano nila. Ayan guys, doon na tayo sa bulaklak uli, tapos balik na tayo. Ayan, doon tayo sa bulaklak. Ayan, kita. Ayan, bulaklak. Ganda. Grabe. Grabe ako, nahilig talaga ako sa mga bulaklak. Pag may nakita akong bulaklak, Diyos ko, grabe. Para akong nasa paradise. Parang pakiramdam ko, lahat, wala na akong iisipin. Puro na lang relax at puro na lang, alam mo, puro na lang sarap sa buhay. Ang ingay ng aso, yan, ingay nila, yan. Grabe yung aso, ang ingay. So, ang ganda. Yan, Yan guys, ang ganda ng bulaklak. Yan, wow. So, yan ang sinabi natin. So, beautiful. Ganda, Wow, so ganda ng bulaklak. Sabi sa inyo, super ganda yan. Pula, the first pula, tas ito naman pink. Grabe, ang ganda. Ang ganda, ganda talaga. Wow. So yan na, pwede na ninyong screenshot. Kasong ingay ng aso. Ganda guys. Ayan. Ito naman orange. Ayan. Ganda, di ba? Ganda. Ganda. Ang ingay ng aso. Diyos ko, wala naman akong kunin sa inyo. Huwag kayo maingay.